WBC 世界バンタム級12 WBO 世界バンタム級第8位サウル・ザ・ビーストサンチェス。 Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So matapos i-knockout sa round 1 itong si American-Mexican Saul Sanchez ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas John Riel Casimero dahilan ng kanyang pagkatalo. Na sobrang kinagulat ni Saul Sanchez ang naging lakas ni Cuadro Alas John Riel Casimero sa kanilang naging laban kamakailan. Sanchez mo pressure! Casimero no hinari ga hiuita! 2度目のダウン Sanchez 立ち上がれるかうなずいた立ち上がりました残りは1分さあカシメロが来るか仕留めに来るサンチェスしのげるか攻勢一方かいや返す返しているそこに打ち込んでいくサンチェスいやカシメロが集めていく左が入ったちょっとポーランドどうでしょうしのげるか止めたlang. Dahil expectation ni Saul Sanchez na easy fight lang itong si John Riel Casimero, ngunit laking gulat niya dahil grabe naman talaga ang lakas nito. Dahil sa pagkatalo ni American-Mexican boxer na si Saul Sanchez ay namaalain na ito sa rangkang sa bantamweight. Kung saan dati siyang number 13 sa WBC at pang-8 sa WBO. Makita naman sa latest updated na 4 major sanctioning bodies ay tuluyan na nga na maalam itong pangalan ni Saul Sanchez sa listahan. Dahil ang pagkatalo niya sa tinaguriang angas ng Pinas ay isang napakalaking impact para sa kanya. Habang si Cuadro Alas John Riel Casimero naman ay walang pagbabago sa latest ranking ng WBO Super Bantamweight Division. Kung dati hindi niya panatalo si Saul Sanchez ay ika-6 itong si John Riel Casimero sa ranking ng WBO Super Bantamweight Division ay nananatili pa rin ito sa ika-6 na pwesto, dahil hindi ni-recognize ng WBO ang kanyang impresibong pagkapanalo dito kay Saul Sanchez, sa kadahilanan na ito ay hindi sumunod sa itinaktang weight limit na 122 pounds Super Bantamweight Division, dahil sa pagka-overweight ni John Riel Casimero ay hindi ito recognized at tinaas ang kanyang ranking. Kung maalala natin ang nangyari sa American-Mexican boxer na si Saul Sanchez, matapos niyang malasap ang napakalakas na suntok ni John Riel Casimero dahilan ng kanyang pagkabagsak. So ayon sa ating napag-alaman ay nagtamo daw itong si Saul Sanchez ng matinding pinsala, na kung saan ay mailan ulit daw ito nahilo, pagkatapos ng kanilang laban sa ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, na ginanap ngayong araw October 13, 2024 sa bansang Japan. Dahil sa pangyayaring ito ay aktong nasasaksihan ng ilang fans at Team Sanchez ang pangyayaring ito at para na rin ito sa kaligtasan ni Saul Sanchez, ay nagsalang ito sa iba't ibang mga test para masiguro na ito ay ligtas. Dahil napakadelikado sa isang boksingero ang mahilo lalong-lalo nakakatapos lang ng laban niya sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil sa pangyayaring ito ay inaasahan na rin ng mga boxing expert dahil halos solid ang tama ni Saul Sanchez kontra John Riel Casimero, magmula sa umpisa ng round 1, hanggang sa kalagitnaan ito ay puro solid ang natatanggap niyang suntok dito. Sanchez mo pressure! Sanchez mo pressure! Casimero no hinari ga hiuita! Kaya hindi rin ito katakataka na maapektuhan ang kanyang utak at maalog ito dahil sa sobrang lakas ng impact ng suntok ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. At isa sa mga sintomas nito ay ang pagkahilo. Ang pinsala sa utak ay isang napakalaking alalahanin sa isang combat sport tulad ng boxing, kung saan ang mga boksingero ay nasusuntok ng todo sa mukha. Si Saul Sanchez na nagkaroon ng pinsala sa laban kontra John Riel Casimero, ay under observation pa hanggang sa ngayon. Para naman sa kababayan nating si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, congratulations, at binigyan mo na naman ng isang karangalan ng bansang sinilangan ng bansang Pilipinas at sa mga haters naman ni John Riel Casimero, ay puro mali ang mga sinasabi ninyo na isang mahina na nilalang itong si Cuadro Alas John Riel Casimero, siguro kita nyo naman sa laban niya kontra Saul Sanchez kung gaano ito kalakas. At sa mga solid Casimero fanatics at solid Casimero supporters, congratulations, God bless us. Sanchez mo pressure! Sanchez mo pressure!
まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ。 Dagdag pa sa ating mga balita. Now, bantamweight good, very good. So feel good. So maybe 1 fight, 2 fights. So more hard, make weight. So maybe move up. So 180, unifit. I want unifit title. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So usap-usapan at trending sa lahat ng social media platform, na si Junto Nakatani ay nagmamadali na umakyat agad ng Super Bantamweight Division, ngunit sasalubungin daw siya umano ng ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Ayon sa boxing fans community ng Philippine Boxing ay panigurado na mapahamak lang umano si Junto Nakatani sa mga kamay ni John Riel Casimero. Sa totoo lang, totoo yung mga sinasabi ng boxing fans pati sa Amerika mula nung napanood nila ang laban ni John Riel Casimero laban kay Saul Sanchez. Marami ang nagsasabi na hindi talaga biro ang lakas ng isang Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil bukod sa malakas na ay grabe pa ang talent IQ nito sa taas ng lona, kaya napakadelikado iharap si Junto Nakatani dito dahil mapapahamak lang ito sa mga kamay ni John Riel Casimero, kung pipilitin niyang umakyat ng division, at baka sa mga kamay ni John Riel Casimero niya matikman ang una niyang tulog sa ibabaw ng boxing ring. Si John Riel Casimero ay isang dekalibre na boksingero, at nakakatakot, kapag pinakawalan ito sa ibabaw ng boxing ring, kaya maski si Naoya Inoue ay todo iwas at takot sa tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Ngunit ganun pa man ay talagang malakas talaga ang loob ni Junto Nakatani na umakyat ng division. Naging prangka naman si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion kay Junto Nakatani, ayon kay Masayuki Ito na sa kabila ng maganda nitong performance kung saan ay 3 beses siya lumaban sa taong ito at puro panalo ang naging resulta nito, ngunit hindi pa rin ito sapat para kalabanan niya si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue, aka the Japanese Monster. Dahil hindi pa ito masyadong hinog tulad ni Naoya Inoue, dahil kung ipipilit niya na kalabanan itong si Naoya Inoue ay tiyak na knockout lang ang aabutan nito sa mga kamay ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Payo naman ni Masayuki Ito ay huwag masyadong magmadali umakyat ng mas mataas na division na hindi pa masyadong hinog, dahil kapag pinipilit mo ang isang bagay na hindi pa pwede ay tiyak pagkabigo lang ang maging resulta nito. Dagdag pa ni Masayuki Ito na kayang-kaya talunin ni Junto Nakatani itong si Naoya Inoue, ngunit sa tamang panahon. Dagdag pa sa ating mga balita, Naoya Inoue signs contract with Turkey Al-Sheikh, worth 3 billion yen, big fight in 2025. Ayon naman sa pinirmahan ni Naoya Inoue, the sponsorship agreement document does not include any content regarding a fight in Saudi Arabia. However, regarding the big project, Minister Al-Sheikh stated, it means that he will fight in Saudi Arabia next year. It be a big fight, a big match, clearly showing his determination to put all his effort into making Inoue fight in Saudi Arabia a reality. Ngunit ayon kay Bob Arum ay sa Amerika daw lalaban si Naoya Inoue sa taong 2025, at abay lang tayo sa mga update tungkol dito. Sa ngayon naghahanda pa itong si Naoya Inoue, sa paparating niyang laban kontra Sam Goodman, ngayong December 24, taong kasalukuyan sa bansang Japan. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So Nonito Donaire Jr., may balak lumaban muli under MP Promotion Management. Matapos nga ng mahigit 3 taon ng hindi pagkakaunawaan ng MP President Sean Gibbons at itong si former 4 World Division Champion and Pinoy boxing legend na si Nonito Donaire Jr. ay sa wakas ay nagkabati na rin ito. Kung inyo pong natatandaan na nagsimula ang away ng dalawang ito, noong panahon na hawak ng MP Promotion itong si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil kasado na noon ang unification fight sa pagitan ni Nonito Donaire Jr. laban kay John Riel Casimero. Ngunit itong kampo ni Nonito Donaire Jr. ay umatras sa kadahilanan ng hindi pagbigay respeto sa asawa ni Nonito Donaire Jr., dahil panay banat itong si John Riel Casimero at Sean Gibbons sa asawa ni Nonito Donaire, dahil dito ay nagpasya si Nonito Donaire Jr. na umatras na lang sa laban, ngunit ganun pa man ay nagkaayos pere naman ang kampo ni John Riel Casimero at yung kampo ni Nonito Donaire Jr. Habang si Sean Gibbons naman ang naging kalaban ni Nonito Donaire at John Riel Casimero. Ngunit talagang mababait ang lahing Pinoy dahil, sa likod ng hindi pagkakaunawaan ay nagawa pera nilang magpatawad.
Dahil kitang-kita dito sa larawang ito na magkakasama na muli sa isang litrato itong si MP Promotion President Sean Gibbons at Nonito Donaire Jr. Post ito ng Viva Promotion na may caption na MP Promotion President Sean Gibbons together with the Filipino legend, Nonito Donaire Jr. and his wife Rachel Donaire at the WBO convention in Humacao, Puerto Rico. Dahil dyan ay maraming fans ang nagsasabi na mukhang may laban itong paparating si Nonito Donaire kasama si Sean Gibbons. Sa edad na 41 ni Nonito Donaire ay patuloy pa din itong lalaban dahil wala pa siyang formal na announcement sa kanyang pagre-retiro sa larangan ng pagboboxing, kaya napakalaking posibilidad na muli itong lalaban. Alam naman natin na hindi papayag itong MP Promotion na hindi makabawi dito sa ating pambato na si John Riel Casimero, matapos paliparin ni Cuadro Alas John Riel Casimero ang ulo ng kanilang pambato na si Saul Sanchez, kaya panigurado na babawi ang MP Promotion. Sinisimulan na nila na lutuin ang laban John Riel Casimero vs Carl Hamas Martin. Ngunit sa paglitaw ng mga litrato nakuha na magkakasama muli itong kampo ni Nonito Donaire Jr. at MP President Sean Gibbons ay marami ang nag-iisip na baka si Nonito Donaire Jr. ang balak nilang itapat dito kay Cuadro Alas John Riel Casimero. Dahil alam naman natin dati nakasado na ang laban ng Nonito Donaire Jr. vs John Riel Casimero, ngunit hindi ito natuloy dahil sa maraming nangyari na hindi maganda. Ngayong nagkaayos na itong si Nonito Donaire Jr. at Sean Gibbons ay tiyak na may plano silang gumawa ng laban at ito nga ang hinala ng mga boxing fans na si Nonito Donaire Jr. vs John Riel Casimero ang planong match. Sanchez mo pressa! Casimero no hinari ga hiroita! 2度目のダウン合わせにいってますね。カシメロがまた来た。ポーランドどうでしょう。しのげるか。止めた。Dagdag pa sa ating mga balita. So ayon sa mga Casimero fanatics, na kung dream fight talaga ni John Riel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, ay dapat ang gawin niya ay uunahan niya si Naoya Inoue umakyat ng featherweight division, dahil kapag natapos na ang laban ni Naoya Inoue kontra Goodman at pinaplano na isunod si Akhmadaliev at Junto Nakatani, sa ngayon ay wala pang latest news kung sino ang next niyang makakalaban after niya kalabanin si Sam Goodman, dahil dyan ay malabo na maikasa ang labanan na Naoya Inoue laban kay John Riel Casimero sa bantamweight division. Kaya ang tanging chance na makalaban ni Cuadro Alas John Riel Casimero si Naoya Inoue ay umakyat na siya ng featherweight division, kung baga ay aabangan niya si Naoya Inoue sa featherweight division, kailangan lang ni Casimero magkaroon ng world title fight sa naturang division. Dahil kapag nasa featherweight division na si Casimero ay makakasama na siya sa choices ni Naoya Inoue at madali na lang itong makaharap si Naoya Inoue kung sakali man na umakyat ito ng division, at wala nang idadahilan pa si Naoya Inoue para hindi lumaban kay Casimero. In short guys, walang choice si Naoya Inoue kundi labanan itong si John Riel Casimero. Sa ngayon kasi guys yung may lakas ng loob lang na labanan si Casimero ay itong si Junto Nakatani, na mas matapang pa kay Naoya Inoue, dahil siya mismo ang may gusto na labanan si Cuadro Alas John Riel Casimero. Saka malabo nang manatili pa si John Riel Casimero sa 122 pounds super bantamweight division dahil hirap na itong kunin ang tamang timbang. Sa edad na 35 years old ay medyo may katandaan na ito at habang nagkakaedad ay mas bumibigat kasi ang timbang, kaya tamang-tama lang na umakyat siya sa featherweight division at tiyak na makukuha niya ang tamang timbang na walang kahirap-hirap at kayang-kaya pa ni Casimero makipagtagisan ng lakas sa mga boksingero ng featherweight division. Sa featherweight division ay hindi basta-basta ang makakalaban niya dito, dahil mas malakas na boksingero ang nandito, kumpara sa bantamweight division. Ito ang top 5 na mga dekalibre na boksingero sa featherweight division. Mirko Coelho, ng bansang Argentina, may record na 14 wins 11 knockout, walang talo. Que Cuello es mucho más. Y ahí está. Gancho y es mucho más. Llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba. La mete Mirko. Izquierda. Rafael Espinoza, may record na 25 wins, 21 knockouts, walang talo. Just huge. Is that a knockdown? It was! Very strange way for Laurel to go. Athletic enough to do the way. He's really good. They caught him again coming in, and down goes Laurel for the second time. Rafael El Divino. Luis Alberto Lopez, ng bansang Mexico, may record na 30 wins 17 knockouts at may 3 talo. Sense of turning the tide and stop the onslaughts of Lopez. Like that, slot up right up, followed up by a solid body shot. Oh my goodness, from Conlan down, and the towel has come in. Adam Booth hurled the towel into the ring, and he's on the count.
Rey Vargas, ng bansang Mexico, na may record na 36 wins 22 knockouts at isang talo. At ang top 1 ay si Leigh Wood, na may record na 28 wins 17 knockouts at 3 talo. How many fights? You'll be the man who answers at this level. I wanted the mind as much as with the body. Oh, trouble here! Kakayanin kaya ng lakas ni Jonriel Casimero ang mga dekalibring boksingero sa featherweight division. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. WBC 世界バンタム級12 WBO 世界バンタム級第8位サウル・ザ・ビースト・サンチェス Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So matapos i-knockout sa round 1 itong si American-Mexican Saul Sanchez ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Jonriel Casimero dahilan ng kanyang pagkatalo. Na sobrang kinagulat ni Saul Sanchez ang naging lakas ni Cuadro Alas Jonriel Casimero sa kanilang naging laban kamakailan. Sanchez mo pressa! Casimero no hinari ga hinuita! 2度目のダウン! Sanchez 立ち上がれるかうなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か。いや返す。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとポーランドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。lang. Dahil expectation ni Saul Sanchez na easy fight lang itong si Jonriel Casimero, ngunit laking gulat niya dahil grabe naman talaga ang lakas nito. Dahil sa pagkatalo ni American-Mexican boxer na si Saul Sanchez ay namaalayim na ito sa rangkang sa bantamweight. Kung saan dati siyang number 13 sa WBC at pang-8 sa WBO. Makita naman sa latest updated na 4 major sanctioning bodies ay tuluyan na nga namaalam itong pangalan ni Saul Sanchez sa listahan. Dahil ang pagkatalo niya sa tinaguriang angas ng Pinas ay isang napakalaking impact para sa kanya. Habang si Cuadro Alas Jonriel Casimero naman ay walang pagbabago sa latest ranking ng WBO Super Bantamweight Division. Kung dati hindi niya panatalo si Saul Sanchez ay ika-6 itong si Jonriel Casimero sa ranking ng WBO Super Bantamweight Division ay nananatili pa rin ito sa ika-6 na pwesto, dahil hindi ni-recognize ng WBO ang kanyang impresibong pagkapanalo dito kay Saul Sanchez, sa kadahilanan na ito ay hindi sumunod sa itinaktang weight limit na 122 pounds Super Bantamweight Division, dahil sa pagka-overweight ni Jonriel Casimero ay hindi ito recognized at tinaas ang kanyang ranking. Pusing ko, hindi ko aabutin ng round 2 si sino pangalan nito? Sanchez. Dagdag pa sa ating mga balita. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si Jonriel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue Brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas Jonriel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas itong si Junto Nakatani. Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut and then goes with a knockdown, scored with a right uppercut. Straight left hand! Oh! Oh my! Oh my! That was devastating! He is laid out! Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV.
Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.